Okay, so magandang hapon. So ngayon, or kanina, butas-butas lang ako nitong styro na gagamitin ko for tawag dito. Para sa ano? Para buka. Ay, hindi nang bukas. Para dun sa mga styro ko kasi nag-harvest ako. So yung ibang mga takip ay hindi pa naka-adjust based dun sa gusto kong adjustment. So in-adjust ko na. So, ayan. Dito ko yun sa baba ginagawa kasi nandito yung mga tools ko para pang tunaw nung styro. Anyway, yung pinaka-discussion natin ngayon, since Tuesday ngayon, so mapapansin nyo, meron ako tinanim dito na Olmeti, pero may tatlong hydraulic akong dinagdag kasi gusto ko nga talagang matest yung hydraulic or yung lalik kung magiging okay yung tanim niya. Pero 3 peraso lang out of 54. So, konti lang yun. So, Almighty na lang nilagay ko sa label pero may konting hydraulic. Madali naman silang i-distinguish pag lumaki na. Okay. So, ngayon, gusto ko lang sabihin. So, ito, 100% germination yan. Pero mapapansin mo, may 3 nawawala. At nakita nyo, tinanggal ko na rin yung insulation sa likod kasi iniisip ko na baka ang sumira ay daga. Pero kanina, may nakita akong isang malaking gagamba. Yung kulay brown, yung mahahaba yung galamay. So, possible, yun yung kumakain. Pero hindi ko pa talaga sure. So, dito naman, sa set natin na to, tinanim natin nung 18, ay no. Kaya kung mapansin nyo, ito 18, ito 25, 1 week yung pagitan nila. Kasi nga, ganun na yung planting schedule natin. So, every Tuesday, nagtatanim ako ng 54. Sa 54 na yon, ang inaasahan ko lang ay 45 seedlings na lumaki. So, yung mga excess, yun yung poproblemahin ko pa kung saan ko ilalagay. Pero, yung 45 may paglalagyan na dapat yon based doon sa calculation ko. Pero, ayun nga, siguro after 3 weeks, kung na-set up ko na ng mas maayos yung growing area sa taas, baka i-increase pa natin to 60 per week. Kung 60 per week, so, ito, 54. So, lalagyan ko to 60. Tapos, lalagyan ko to. Magiging 66. So, pwede na yun, diba? So, konti na lang mapupuno na natin to. Yan. So, yan yung setup natin. So, yung sinasabi ko, tinanggal ko yung nasa, yung insulation foam kasi inisip ko, kung ganito siya, baka hindi naman abot, kayanin ng daga na umakyat. Maliban na lang kung doon siya dadaan. Maabot niya pa rin talaga. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Pero ayan, kung gagamba kasi yun nga. Nandito yata siya sa likod niyan. Hopefully, wala nang mabawas. Although dito, 54 to and 45 lang kailangan ko. So, meron akong spare na 9 seedlings. So, yung 3, meron pa akong 6 na spare na seedlings. So, lahat to Olmeti. So, maganda lahat ng germination. Pero napansin ko yung dito sa side na to, yung dito malapit, ay medyo mahina yung paglaki. Parang medyo mabagal yung paglaki, kumbaga. So, ang ginawa ko, tinulak ko yan dyan. And at the same time, mapansin nyo, 3 na ang ating LED light. Ayun. So, ang inaasahan ko, itong gitna, talagang medyo maganda ang magiging tubo. Which is, parang ganun nga yung nangyayari. Kasi sobrang liwanag dyan sa gitna. Pero mahabol pa rin naman itong mga nasa gilid. So ito, kaya ko siya tinatakpan maliban sa maganda yung ganyan setup kasi nagkakaroon ka ng humidity dome na tinatawag. Humidity dome para since kakatanim ko lang nito kanina, mapapanatili niya yung humidity sa loob. Magiging high humidity. Yan. Siguro bukas makapapansin ko to medyo may mga moisture, ganyan-ganyan. So, ayan. So, tininom natin at meron tayong additional at experimental setup. Ito ay mga nag-crack ka agad oh. May mga crack ka agad yung iba. Ito ay mga tawag dito. Seedling trays na ginupit ko from 128 ayan, 128 na seedling tray. Saan ba yun? Ito yung mga ganito. 128 holes na seedling tray. So, ginapit ko siya, tapos nilagay ko siya dito sa
72. Ayan, wala siyang butas sa gilid, butas lang niya yung pinaka sa ilalim. So, for testing purpose pa lang yan. Pero mas maganda sana kung may butas siya sa gilid kasi tingnan mo, katulad nitong mga ano natin, mga net caps natin, merong butas sa gilid. Mas madaling mag-absorb ng moisture kung ano man. Pero tingnan natin kung anong mangyayari sa ganyang setup in the long run. So, 6 yan, lahat yan Olmeti. Tapos itong 3 dito, hydraulic yan, hydraulic. So, medyo ginit na ako sa kanila kasi mas concentrated yung mga tubig dito sa bandang gitna. Pero sinusubukan kong i-level yan lahat. Dati kasi medyo mas malalim dito sa pinakagitna. So, may mga, pansin nyo. Hindi ko sure kung kita. Pero, kita ba? Ayun o, nakita nyo sa bandang gitna. Ayan o, yan. Meron akong mga cut na ganito kalalaki na pang 72 trays yata. Nilagay ko siya dito, yan, dito, tsaka dito. So parang yun yung mag-support sa kanya para hindi siya masyadong lumubog dun sa tubig. Para medyo at least kahit papaano medyo pantay yung tubig. So ito, nutrient solution to. Ginagawa ko talaga yung nutrient solution na yan. Ano yan? Hindi siya half strength, full strength siya. Ang timpla niya talaga is pang 1.5 EC. Yun yung ginagamit ko. Kasi 'di ba ang tubig ko dito ay 0.2 EC. So parang lumalabas ang EC natin for nutrients is 1.3. Then yan, 6.0 yung pH level. So yan. So kung nagdadalawang isip naman kayo, tas gusto niyo na may half strength, mas maganda na rin naman siguro yun. Pero sa ngayon, yung ganitong setup, gumagana kasi siya sa akin. And ginawa ko na rin naman yung may half strength dati. Pwede naman ako mag-experiment ulit nun. Pero it would take some space. So yan. So kung yun nga, mag-increase tayo more than 60 heads, i-free up natin tong second layer, tapos magtatanim ulit tayo dyan. So hopefully dumating din yung ganun setup soon. And also ino-observe ko rin yung pagiging outdoor seedling setup kasi nga ito magko-consume talaga siya ng electricity. Pero based naman sa result, maganda talaga yung indoor nursery. Unang-una, medyo or control mo yung setup mo. So, ito, gumagana to. Every 5 a.m. bubukas tong ilaw. So, meron akong digital yan na timer plug. So, dyan siya nakasaksak. Then, 9 p.m. ng gabi, mamamatay siya. So, hindi ko na talaga siya masyadong binabantayan. Maliban na lang, ito yung paglagay ng mga humidity dome kasi nga to improve yung germination and at the same time to protect sa mga daga-daga. So mga 2 araw lang naman 'yan. Based sa 2 araw tinatanggal ko na sila. Kasi sa pangalawang araw, first day magka-crack na siya. Makikita mo na may mga lalabas na roots sa first day. Second day, may mga nag-start ng lumabas na cotyledon. So, yung iba, nagkikreate na rin ng stem, umaangat. Although yung iba, yun, minsan may mga mababagal. Pero after 2 days, tinatanggal ko na tong humidity dome. Yun yung nagiging habit ko or yung process na ginagawa ko ngayon. And napansin ko rin nung last time, kaya talaga ako nagtatlo rin ng LED light. Kasi ito, parang napapansin ko, leggy. Parang lumalabas leggy siya. Although, dati naman may mga leggy na tayong seedlings na nakita nyo naman na naka-recover at lumaki ng maganda. 'Di ba? Pero, siyempre, gusto ko medyo uniform yung paglaki nila. Ito, may mga kakaiba dito. Ayun, parang hindi ko sure kung kinain or kung ano man. Pero ito, kinagat to. Ayan. Kinagat to. Tas yan, kinagat. Putol. Alam ko 2 lang yung may damage dito kanina umaga. Kaya nung napansin ko naging 3, naglinis ako dito. May nakita nga akong gagamba dito na malaki, yung kulay brown, na mahaba yung galamay.
So, nandun na siya. Hindi ko sure kung nandiyan pa siya ngayon. Tingnan natin. Ayun, no. Ayun siya, oh. Yan. Yan. Kita nyo? Yun yung gagambang sinasabi ko. Pero yan, kahit nakaganyan yan, makakaakyat siya dyan. Pero hopefully, wag na siya umakyat. Wag niya na ubusin tong halaman ko. Mamanap na lang siya mga insekto siguro. Kasi, yun nga. Hindi ko sure kung siya talaga kumakain. Pero possible siya kasi. Tas minsan nagkakalkal-kalkal siya. Ayun na, may mga kinalkal. Ayan. Tas ito rin. Ito yung seedlings ko eh. Ay, parang mga tawag dito, mga kokopit ko. Tinakpan ko siya kasi ayan, may naguhukay. Hindi ko lang alam kung sino yung naghukay. Pero malabo naman na langgam yung naghukay niya kasi nakaganyan yan. Tapos dinaganan ko pa siya ng medyo mabigat. Kaya yun, medyo hindi ko sure. Panibago na naman challenge dito sa nursery natin. Pero palagay ko minor lang naman. And hopefully, maging okay siya in the long run. So, ayan. So, that's our update. And hopefully, pag naayos ko na yung setup ko doon, we'll see the next Tuesday or after 2 weeks na 60 heads na tayo. And hahanapan na lang natin ng bibili yon. And, ayun. Hopefully, magtuloy-tuloy, maging okay, and yung system natin is maging established, konting tweaks na lang, then it's gonna be a working system. So, from seeding, from preparing the styro boxes, from transplanting, from harvest, cleaning, then the cycle begins again. Ayun. So ngayon, hindi mo tayo nagpo-focus sa bell pepper, cucumber, or any other stuff. Stop ko na rin muna yung ibang tanim ko doon. Pero baka mga kulitis siguro yung i-maintain ko. Pero yung kulitis natin kasi dati tinatanim pa natin dyan. So ngayon hindi na. Budbud mo na lang dun sa paso and tutubo naman sila. Hindi sila ganun ka high maintenance. So hopefully magtuloy-tuloy, and that's it. Thank you very much and see you next update, guys. Bye-bye.